Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Meron pong special announcement ngayon si Undersecretary Claire Castro. At sinabi niya po na si PBBM ay sumailalim po sa medical observation dahil ito po ay nakaranas po ng discomfort. Hindi natin alam kung ano yung sakit na yan, pero nakaranas po ng discomfort. Nasa sa atin na po yan kung paano natin interpret yan, pero ibig sabihin po may iniinda. May iniinda po yung ating Pangulo o may nararamdaman po siya, kaya isinailalim po siya sa medical observation. Dapat ba tayo mabahala dito? Ako as of the moment, hindi. Wala tayong dapat ikabahala. Ang nakakatawa lang, yung mga dilis, tuwan-tuwa eh. Sabi pa nga doon sa comment section, hindi ko alam kasi nag-comment, no? Nabasa ko lang. Sabi niya, nagpapansit pa raw yung ibang mga dilis. Ikinatutuwa nila yung pagkakasakit ng presidente at sumailalim ito sa medical observation. May mga DDS vloggers din, sabi nila, titingnan na lang daw nila or gugustuhin nila na nakikita na po sa kahon ng presidente. Ganyan kabastos itong mga tao na ito, no? Presidente yan. Alam mo kung bakit excited itong mga to na mawala ang presidente? Una, hindi nila naalis sa pamamagitan ng resignation. Bakit magre-resign ng presidente? Ang ganda ng ginagawa ng presidente. Bakit gusto nyo mag-resign? First move nila yan. Second, mapatalsik. Gamit po ang taong bayan. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Kahit sinuportahan sila ng Iglesia ni Cristo, hindi sila nagtagumpay dyan. Ang pangatlong paraan nila ay mamatay ang presidente. Knock on wood, wag naman sana. Yan, mapapatalsik nila o makukuha nila yung trono at si Sara Duterte ang iuupo nila. Isang malaking bangungot po yan sa Pilipinas kapag si Sara na ang umupo. Biruin mo, walang alam, magiging presidente. Biruin mo, walang nagawa, magiging presidente. Biruin mo, winaldas yung confidential funds at intelligence funds, magiging presidente. Biruin mo, nanununtok ng sheriff, pinagbabantaan ang buhay ng presidente, ng first lady at ni dating speaker, magiging presidente. Di ba? Napakalaking bangungot yan sa Pilipinas. Kaya tuwan-tuwa itong mga to eh. Yan na raw eh. Malapit na matupad yung kanilang kagustuhan. Excuse me. Na maging presidente si Sara Duterte. Pero hindi kayo magtatagumpay dyan. Teka lang ha, papakita ko sa inyo. Nakakatawa itong mga to eh. Tapos, yung iba nagsampa pa ng impeachment. Kamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa sinasabi ni Yusek Claire Castro, no? Kung bakit hindi tayo dapat pamabahala sa sitwasyon ng ating presidente, no? Pakita ko sa inyo yung video. Ito ka-coffee yung sinasabi ko sa inyong video ng press conference ni Yusek Claire Castro kanina. Actually, first of order ito ka-coffee. Kauna-unahan po ito no sa inanunsyo ng ating tagapagsalita. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. Okay. First, ito po precautionary measures lamang po. Kumbaga ito pag-iingat, no? Remember, pinakamataas na leader ng bansa yan. Dapat maging maingat tayo dyan. Kaunting nararamdaman lang yan. Dapat well-monitored ito at well-treated. Kasi presidente yan eh. What do you expect? Sabi kasi ng iba, kasi sobrang lala na yan. Kaya ganyan, isinilalim sa precautionary measures o sa medical observation. Hindi, presidente yan. Kaunting inda lang yan. Kailangan i-monitor na natin yan. Kasi remember, pinakamataas na leader ng bansa yan. Isa pa, nagpabaya ba ang presidente kahit may sakit siya? Hindi pa natin pinag-uusapan dyan kung bakit o paano siya nagkasakit. Mismong sinasabi ni Yusek Claire Castro, nagtatrabaho pa rin yan kahit may sakit. Isipin mo, tas yung ipapalit mo tamad. O mga DDS, sabi pa ni Palerista, wala na kayong pagbabago, wala nang chance sa inyo na magbago, no? Pero anyway, at least, malay natin, no? Magkaroon ng himala at magbago kayo ng pananaw. Hindi nyo ba alam kung gaano kasipag ang presidente? Kung gaano kasipag si PBBM?
Ikukumpara mo kay Sara Duterte, wala sa katiting, wala sa kalinikingan ng sipag ng presidente, si Sara. Ang presidente, sinusundan natin niya sa mga events kasi maswerte tayo na i-invite tayo, no, sa mga events ng presidente. Napakasipag niyan, walang pahinga lang. Ito, di ba, galing siya UAE. Pagdating niya ng UAE, sunod na activities. Mapapagod ka na lang dahil sa dami ng activities na sunod-sunod. Walang pahinga yung presidente. Kung bakit siya nagkasakit, sa sobrang pagod yan. Sa stress yan. Isipin mo ha, pinamamahalaan mo buong Pilipinas with 115 million population or more than 115 million. Ikaw ang leader niyan. Di ka ba naman ma-stress dyan? Buti sana kung wala pa mga pasaway. Andiyan pa yung mga dilis na pasaway. Andiyan pa yung mga kabayan block. Ang daming pasaway. May mga gusto pang umagaw ng teritoryo. May gusto pang angkinin yung kanyang pwesto. Meron pa siya mga gabinete na non-performing. Yung simpleng bagay na sila na lang dapat ang gumagawa, iaasa pa sa presidente. Hindi ka ba ma-stress niyan? Sunod-sunod pa yung biyahe ng presidente. Kasi gusto niya, siya mismo nag-i-inspect. Siya gusto niya, nakikita niya kung ano yung nangyayari on the ground. Gusto niya yung services na i-deliver sa taong bayan. Gusto niya, nakikita niya kung ano yung nangyayari sa ibaba. Hindi gaya ng dating presidente, nakaupo lang. Di ba? Yes, mag-ikot isang beses sa isang buwan. Pag nagpa-meeting, hating gabi. Tulog na lahat ng tao. Itong presidente napakasipag. Sa isang biyahe, ilan ang pinupuntahan? 3, 4? Minimum na yung 3. Puntahan natin yung Facebook page niya. Pakita ko sa inyo kung gaano kasipag si PBBM kung hindi pa rin kayo convinced na napakasipag ng tao na ito. Ngayon lang na nagkasakit. Sana, I think, hindi naman malubha yung kanyang sakit. Nagkasakit na rin tayo, no? O nung isang araw lang, nandiyan sa BARM. Puntahan nyo yung Facebook page niya, yung Bongbong Marcos. Nandiyan siya sa BARM, sa ano ito sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, dyan sa Cotabato City, no? Dahil sa anibersaryo ng pagkakatatag ng BARM. Nandiyan siya, isang araw. And then, minute niya rin yung mga atleta natin sa Southeast Asian Games. Minute niya. Daming tao niya. Napansinin mo itong mga events na to, maraming tao. Yung viral infection, mabilis na ipapasa yan. Hindi mo naman nakikita ang presidente na nakamask, di ba? Ang presidente, niyayakap kahit sino. Di ba? So may chance talaga na magkakasakit ito, umahahawa ito. O dito sa 33rd Southeast Asian Games, yung 277 na medalya na nakuha natin, pinangunahan po ng ating presidente dito yung seremonya para po sa kanila, sa mga atleta. O bago yan, nagpunta siya ng Negros. Ito, nasa vlog natin ito kahapon. O check nyo, sunod-sunod yan ha. Isang araw lang yan ha, isang araw, 2 araw yung pagitan. Yung Sumag Water Treatment Plant, nagpunta dyan siya sa Bacolod City. Di ba? O, bago yan, nagpunta rin siya dito sa rice processing centers na ito. Ito, modernong rice processing systems na magpapabuti sa kalidad na talaga ng palay. Diyan naman sa Antique. O, diyan sa Antique. May ebidensya yan. Makikita nyo kung gaano kasipag ang presidente. Bawat kilos niyan may ebidensya. And then, prior to that, 2 days ago lang ito ha. 2 days ago, remember. Kagagaling lang niya sa ibang bansa. O, yung airport dyan sa Antique, kasama si Senator Loren Legarda. Kasama rin po si PBBM dyan. Kagagaling niya lang ng UAE. 4 days ago, yung event ng Philippine Airlines. Nakikita mo ba yung mga araw? Halos walang pahinga ang presidente. Tuesday, meetings. Usually, cabinet meetings, Tuesday. Sunod-sunod yung mga meeting. Sunod-sunod yung mga pagpupulong. Ganyan kasi pag ang presidente na gusto nyong palitan, mga dilis. Gusto nyong palitan ni Sara Duterte, magsisisi kayo. Kahit dilis kayo, pag si Sara na nakaupo, tingnan ninyo. Tamad yan. Magsisisi kayo. Napakasipag ng gusto nyong palitan. Ito pa. Paano hindi ka ma-stress? Actually, hindi naman dapat pansinin ni PBM ito. Pero sige, pansinin na natin. Yung grupo nila Mike Defensor. Mike Defensor, Makabayan Black, nagsampa na naman ng impeachment. Basurang impeachment case. Yung unang sinampa nila ng isang araw, sana nag-usap na lang kayo na pinag-isa nyo na lang eh. Anyway, may miscommunication ata. Hindi ata sila nag-usap-usap dyan. Sana pinagsama-sama na ninyo. Yung inyong impeachment case, pare-paras naman basura.
Wala kayong matibay na grounds eh. Alam mo yung grounds nila? Yung pagiging addict daw ng presidente, pagiging bangag daw ng presidente. Impeachable position? Impeachable offense ba yun? Unang-una, hindi nyo mapatunayan na addict eh. Pangalawa, impeachable offense ba yan? Diba? Pinakita na mismo ni Vic Rodriguez yung drug test, negative ang presidente. Hindi pa rin kayo nakamove on. Yung issue nyo ng 2021, 2026 na, yan pa rin ang issue nyo. 5 years na, nakalipas. Wala pa rin kayong bagong issue. Ito mga hindi nabigyan ng posisyon, nag-iingay eh. Gaya nito ni Mike Defensor, na todo papansin na rin ito. Pakita ko sa inyo ha. Nakipagsabuatan na ito sa mga sa mga DDS ito makabayan block na yan eh. Ito, parang ito parang itong bagong impeachment case na to na isinampan nila dyan sa House of Representatives sa buhatan niya ng makabayan block at ng mga DDS. Pakita ko sa inyo yung video ni Mike Defensor. Sabi ko, magka-5 kami. Gusto niyo ba ang sabi hindi, magka-5 na rin kami na sarili. Sabi ko, siyempre, kung lahat yung usapan. Kanina lang yan, sir. Kanina lang. Ay, yung ano pa, yung nag-usap ka na makabayan na 4 days ago. Tapos kanina, natawa lang kami. Hindi accept yung kanila. Saan na nangyari? So they were kinausap ka na they were not authorized. So you're also sir. Oh, kita mo? Mga politiko talaga itong mga to eh. 4 days ago, nag-uusap daw sila ng makabayan block. Grupo nila Mike Defensor. Tapos parang nagkagulatan pa sila, bakit nagkaroon pa sila ng separate filing? Muntang lang, pasensya sa term, nag-uusap kayo, hindi kayo nagkasundo. Kung anong araw kayo magfa-file, o i-consolidate ba ninyo yung filing para isa na lang, patibayin ninyo, hindi nyo ba nagigets yung ruling ng Supreme Court? Sa isang taon, isang beses lang dapat may file na impeachment case. Yan na ngayon nangyari kay Sara Duterte eh. 4 o 5. Kinosolidate into 1. Oh, binasura ng Korte Suprema. Tapos ito na naman, kung di ba naman kayo mga ob-ob, inulit nyo pa. Makabayan Black at saka mga DDS. Pinapakita nyo na hindi kayo nag-iisip. Pinapakita ninyo na hindi kayo tumitingin sa mga landmark cases, sa mga ruling ng Korte Suprema. Hindi pa kayo natuto. Isa, pangalawa. Yung pangalawa, kung didinggin yung una, basura eh. Pareha sila basura eh. Oh. Sundan nyo na, gawin nyo ng 3, gawin nyo ng 4, gawin nyo ng 5. Sampahan nyo pa yung presidente. Diba? Sino nagmumukhang tanga dyan? Kayo din. O mga dilis, mga grupo ni Mike Defensor. Nag-uusap pa talaga kayo ha? Nag-uusap kayo, hindi kayo nagkaintindihan. Hindi kayo nagkaintindihan. O nahuhuli pa si Mike Defensor. Pasensya na kayo sa ubo ko. Nahuhuli pa si Mike Defensor. Umamin pa, 4 days ago, nag-usap sila sa mga kasama yung mga DDS. Ito makabayan block eh, sorry, DDS sila eh. At yung makabayan block, tapos hindi kayo nagkakasundo. Di ba? Saan dadaling ang impeachment case ninyo? O sige, para masatisfy kayo, yung unang impeachment case, no, sinabi po ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, nitong Webes lang po, ngayong araw lang po, no, that the impeachment complaint filed against President Ferdinand R. Marcos Jr. is being handled in accordance with the Constitution and long-standing House rules. Hindi naman pwede maging partisan ng House of Representatives dyan, o mamili sila, no, ito action na natin itong impeachment case laban kay PBBM, or kung kay Sara lang, yun ang action na natin, hindi pwedeng ganun. Diba? Dahil karapatan po o trabaho nila yan, mandato nila, tanggapin yung impeachment complaint na yan. Sabi po ni Adjong, si Adjong po mula po yan sa Lakas Christian CMD, said that once the impeachment complaint is filed,
The House is required to act on it through established procedures, including referral to the Committee on Justice for the determination of sufficiency in form and substance. Referral to the Committee on Justice is a standard and substantive step in the impeachment process, Adjong said. It initiates formal review and does not prejudge any outcome. Oh, correct. Sabihin ninyo, bias na naman yung House of Representatives. Tinulugan yung impeachment case nila ng Mike Defensor. Oh, dinaan sa tamang proseso pa rin ha. Yung unang impeachment case ata nandiyan na, naipasa na sa opisina ni Speaker Boje D. O, inaksyonan pa rin yan. Kayo talaga mga diles, oh. Paano tayo uunlad? Sige. Wala na kayong ginawa kundi kumontra. Wala na kayong ginawa kung hindi tulungan siraan ng presidente. Imbes na tumulong kayo. Paano tayo uunlad yan? Puro kayo distraction. Panira kayo sa gobyerno. Kawawang taong bayan, ibis kayo nagtatrabaho kayo, di nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Puro kayo paninira, puro kayo distraction. Gawin nyo sa ibang bansa yan kundi kayo makulong. Masyado lang maluwag dito sa Pilipinas eh. Masyadong maraming bastos dito sa Pilipinas eh. Even the president, hindi na ginagalang eh. Saka nakakita ng bansang ganyan, di ba? Head of state, leader ng bansa, binoto ng supermajority, hindi irerespeto. Ay nako. Gawin nyo sa kanila yan, galit na galit yung mga yan. Paano hindi nabigyan ng posisyon yung mga yan eh? Si Mike Defensor, tinulungan pa namin yan, kinampanya namin sa Quezon City. Si PBBM mismo, tinulungan, kinampanya yan si Mike Defensor. Bastos, di ba? Good luck kung makabalik na siya. Kasi umasa yan ang posisyon eh. Ang bali-balita pa, ang gusto raw, MMDA. Hindi nabigyan. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaksyon. Mga gusto nyo pong sabihin, lagay dyan sa comment section para babasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa kayo naka-subscribe. Click lang po i-subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa ating susunod na episode. Maraming salamat pala sa mga nagpadala sa atin ng messages. Pagaling na po yung abo. Ba't naisip ko yung abo ni Digong? Pagaling na po yung ubo. Yung ubo natin. No? Thank you sa inyo mga messages, sa mga nag-comment, nag-message ng mga dapat nating inumin. Sinunod ko po yung iba doon. No? At siguro in 2 days time, well recovered na po tayo. Ganon din po ang ating hiling sa ating presidente. Fast recovery, kung ano man po yung kanyang sakit. Sana agad-agad na po siyang gumaling para mas lalo pong mapahiya itong mga dilis na nananalangin ng pagkawala ng ating presidente. Huy, mas marami po yung nagmamahal sa ating Pangulo. Komento ang inyong opinion dyan sa comment section and magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.